The digital divide means not everyone has equal access to the internet or technology. This is a big problem in rural areas where people have slow internet, no devices, and lack digital skills. It affects how they learn, work, and connect with others. Example, a student in the city can attend online class using a laptop and fast internet. But a student in a far province may have no signals, no gadgets, and cannot join. This is the digital divide. Defining the digital divide, understanding the scope. What is it? Unequal access to internet and digital tools across populations. Who is affected? Rural areas, low-income families, and marginalized groups. Why it matters? It shapes education, business, and social inclusion outcomes. Ako si Luz Buminda Grumio at tatalakayin natin ang mga challenges sa mga malalayong lugar tulad ng mga nakatira sa bundok. So ano-ano nga ba ang mga challenges na kanilang mga hinaharap? Una, ang limitadong internet. So bakit nga ba limitado ang internet nila? Dahil sa mahina ang availability ng broadband at dahil din sa kakulangan nila sa pera. Pangalawa, devices shortage. Kakaunti ang may access o may alam sa mga computer at smartphone sa mga tahanan. Number 3, technical skill gap. Ang mababang digital literacy ay lalong naghihiwalay sa mga komunidad. So tara at samahan nyo kami, #BridgeTheDivided. So our next slide is the impact on businesses, loss opportunities, and reduced growth. So we have 3 loss of opportunities and reduced growth. Number 1 is lost markets. So nangyayari ito when we are selling online. Kasi hindi natin nakikita yung features ng isang product. So may nagiging fake na product and original product na hindi natin nakikita yung features niya in actual presentation. And next, we have the lower productivity. Ito yung paggamit ng lumang bagay na sa isang kumpanya or in a workplace, hindi natin napapadali yung paggawa ng isang produkto or serbisyo dahil sa lumang bagay. So, napapanahon ngayon yung teknolohiya. So, the last one is the talent drain. So, dito, yung mga workers, ang daming pumupunta sa ibang bansa or sa mga company that has evolved of technology. Kasi, napapadali yung paggamit natin sa technology kaysa sa mga lumang nakaraang paggamit sa pagtatrabaho. So, mas napapadali yung teknolohiya sa paggawa ng isang product or services. Proposed solution corporate and in governmental action. First, expand infrastructure in which invest in broadband networks and public Wi-Fi hubs. Second, device program. Provide affordable computers and mobile devices to underserved users. Third, digital training. Offer skill workshop tailored to rural citizens. And lastly, public-private partnership. Coordinate effort between companies and government agencies. Campaign concept, social media strategy overview. First, #movement. A dedicated hashtag fosters community engagement and allows for easy tracking of campaign impact. Second, short videos. Visual storytelling is more engaging and memorable, enhancing message retention and emotional connection. Third, shareable posters. Posters provide easily shareable content, increasing campaign reach and reinforcing key messages. Ako po si Kristen Aliñado. Ngayon ipapaliwanag ko po ang aming execution strategy kung saan tatalakayin natin ang mga key message at mga channels na gagamitin. Una sa key message ay ang digital access right at a privilege. Ibig sabihin po nito ay ang pagkaroon ng
Access sa internet at teknolohiya ay hindi lamang para sa ilan. Lahat tayo ay dapat may karapatan dito dahil bahagi na ito ng ating pang-araw-araw. Pangalawa, bridging gaps build stronger communities. Kung ating pagbubukluhin ang mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay-pantay na access, mas magiging matatag at maunlad ang mga ito. Last, everyone benefits from inclusion in digital worlds. Lahat tayo ay makikinabang kapag isinama natin ang bawat isa sa digital na mundo, maging sa edukasyon o trabaho. Next, sa mga channels. First, social media platforms tulad ng Facebook, Instagram at Twitter para mas malawak na saklaw. Pangalawa, local radio at community events, lalo na sa mga liblib na lugar upang maabot ang mga walang internet. Last, pagtulungan sa paaralan at negosyo para mas malawak ang epekto at integrasyon sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Call to action. Join us in closing the digital divide. First, get involved. Support local incentives or volunteer your skills. Number 3, advocate. Push for better policies and infrastructure investment. Third, share. Spread awareness on social media and in your networks. Together, we can create a digitally inclusive future for all.